Welcome sa part 3 ng isang OFW na nawalan ng phone kasama ang Philippine SIM card. Umpisahan na natin. Just to give you an update, bali dun sa mga tickets ko dun sa Dito Telecom, parang malabo ata talaga na makapag-request ng eSIM replacement sa kanila online. Pero so far nung nag-research ako, bali ang meron lang ganung feature is yung Globe at saka yung Smart. So kunwari nawala yung phone mo, kasama yung SIM card, pwede ka mag-message na lang sa Globe o kaya sa Smart para mag-request ng eSIM replacement. Sa dito, walang ganun. Bale bukas is may family member ako na pupunta ng Dito Experience Store para mag-request ng eSIM replacement. So sana makapag-proceed. Bali bibigyan ko na lang siya ng authorization letter at saka copy ng valid ID ko. And siguro yung mga, baka itanong na lang yung mga huling transaction ko dun sa SIM card ko na yun para mapatunayan na akin talaga yung SIM card. Kahit na may pupunta pang family member bukas, hindi ako 100% na nag-expect na magpo-proceed yung transaction. Kasi depende sa agent kung ano yung mga hihingi niyan documents. Kasi baka mamaya humingi pa ng affidavit of loss. Tapos kailangan ko pang pumunta ng Philippine Embassy para ipanotarize yung affidavit. So baka humingi ng ganun. Kaya hindi mo na ako nag-expect. And since lumilipas yung araw, kailangan kong humanap ng ibang option. Yung isang option na naiisip ko is yung pagbili ng bagong mobile number. Ang plano ko talaga sana is bilhin tong Dito eSIM. Ang problema lang, pagdating sa payment option, ang meron lang is yung Maya, GCash, GrabPay, at saka WeChat Pay. And since ako, OFW, nawala ng Philippine SIM card, walang access sa mga Philippine banks, hindi ko magagamit pambayad yung mga payment option na nandito sa loob. So, dilipat tayo ngayon sa Smart. Para mo umpisa natin yung pagbili ng Smart eSIM, kailangan natin install yung Smart app. Kung meron ka nga palang Smart, mas maganda in-install mo din yung Smart app. Tapos nilalagin mo yung account mo dito. Kasi sa loob ng Smart app, makikita mo yung load mo. Dito ka rin pwedeng bumili ng load. And makikita mo rin yung expiration ng SIM card mo. So yun yung iwasan natin, yung expiration. Yung sa akin kasi nawala, replacement lang yung kailangan nun. Dito, expiration yung minomonitor dapat natin. Pero since ako naman, bibili pala ng eSIM, ito yung pipindutin natin. Experience the future now, get your Smart and TNT eSIM now. May dalawa kang option. Kung gusto mo ng Smart Prepaid or TNT, ang pipiliin ko yung Smart. So ang presyo nga pala ng eSIM na to is 99 pesos. Tapos, pagdating sa mga free na 2GB, hindi yan gagana kung nasa abroad tayo. Basta ang silbi lang ng eSIM natin pag nasa abroad tayo is para matanggap yung mga OTP ng Philippine bank accounts natin, pati mga government apps. So dito, tap lang natin yung buy now para makapagtuloy na tayo. Okay, next naman is i-enter natin yung email address natin. So, ilagay mo lang sa box sa taas, tapos magsasend siya ng OTP. So open mo lang yung Gmail app mo, tapos hanapin mo kung may pumasok ng email from Smart, andun yung OTP. Then balik tayo dito, enter lang natin yon. Tapos tap natin yung verify. Pag okay na, tap na natin yung nandito sa ilalim na buy button. Ang maganda sa Smart is pwedeng ipambayad ang kahit anong ATM card basta may makita kang kapareho ng logo na to. So i-check mo yung ATM card mo. Kung may kaparehong logo nito, pwede mo yan gamitin dito sa pagbili ng Smart eSIM. Tapos yan, check lang natin and place an order. So tulad kong OFW na nawalan ng Philippine SIM card, walang access sa Philippine bank accounts, ang ginamit ko dito pambayad is yung Saudi ATM card ko. Tapos yan, ilagay lang natin yung card details ng ATM card natin. Basta may makita kang ganitong logo, pwede natin gamitin yan. Then tap mo lang yung I'm not a robot, then tap natin yung confirm and pay. Tapos may matatanggap kang OTP. So ang ginamit ko is yung Your Pay ko. Then tap lang natin yung submit. Tapos yan, naging successful na yung pagbayad ko ng 99 pesos gamit yung Your Pay card ko para mabili yung Smart eSIM. Okay, so ito lang yung isang bagay na pwedeng ika-stress nyo ng konti. Kasi after nyo mabayaran yung 99 pesos na yun, wala nang kasunod. Bali, dito sa email ko, inabot siguro ng halos 30 minutes bago ko natanggap yung QR code ng eSIM. So in case na gagawin nyo man yung steps na to para makabili ng Smart eSIM, huwag kayong mag-expect na papasok agad yung QR code sa email nyo. So hayaan nyo na lang muna.
Ako buti na lang naglalakad ako noon, kumain, pag-uwi ng bahay, at saka palang dumating yung email ng Smart. Tapos yan, yung QR code na natanggap ko dito, isa-set up ko na. So, tapos ang asikasuhin naman natin is yung SIM registration. Tapos yan, install na natin yung Smart eSIM para magamit na natin. So, sa phone settings, hanapin nyo lang to, set up an eSIM, then i-upload natin yung QR code ng Smart. Tapos yan, nagkaroon na ng signal, tapos nag-message na si Smart na welcome to Saudi. Tapos ang gagawin naman natin is isa sa mga requirements pag bumibili ng bagong SIM card is yung SIM registration. Dito sa loob ng Smart app, ito yung hanapin nyo. Register your SIM. Ilagay mo na dito yung mobile number mo, tapos tap mo yung send OTP. May ma-receive kang text, so ilagay mo naman dito yung OTP na yun, then tap natin yung verify OTP. Tapos yun na, i-fill out na lang natin yung mga personal information natin dito. Tapos ang pipili natin dito is SIM registration for newly bought SIM. Tapos pili lang na ID dito. Tapos pipicturean natin. Upload valid ID. Mag-open yung camera. Pipicturean natin yung ID na yun. Tapos ito naman, magsi-selfie ka lang. Pag na-upload na natin yung valid ID na yan, lalabas na yung personal, siya nang bahala maglagay ng personal information natin dito. Yung ID card number, tapos yung full name mo, birthday at iba pa. Tapos yan is yung home address. Kahit na nandito ako sa Saudi, ang ginagamit kong address is yung address ko sa Pinas. So yun yung nilagay ko dito. Then tap lang natin yung next. Tapos confirmation na lang kung tama lahat ng information na nilagay mo. Then tap na natin yung submit. Tapos ayan na. Na-complete na natin yung application natin for SIM registration. Mas maganda i-screenshot mo to kasi kailangan natin to. So in case na magkaroon ng problema na delay yung or hindi na-approve yung application natin ng SIM registration, so ito yung magiging tracking number natin. So dito, since naging successful na, so hintayin na lang natin yung text message na in-approve na yung registration natin.